Yo, Arishop, magandang araw mga tropa. So, today Sunday. Wala akong biyahe. So, hindi ako makakapagpa-take ng mga video. Kaya agaw tayo ng konting videos. Kahit pa paano, makapag-upload naman. So, bumili ako ng langis mga tropa. Bumili ako ng oil. Magpapalit ako ng langis. So, dapat sa Shell ako bibili ng langis. Sa mismong... Kanya ko! Wow! Kaya nga. So dapat mga tropa sa ano ko bibili ng langis sa Shell mismo. Doon kasi ako lagi talaga nabili. Kaso wala pa rin. Nagtanong na ako doon last week Friday. Wala pa rin langis. So ngayon wala pa din talaga. Napilitan ako bumili doon sa shop. Legit naman siguro, hindi ko alam. Kasi natatakot ako talaga bumili ng langis, lalo na Shell sa mga shop, lalo sa online. Yan, nakakatakot kasi napipeke sa shop na lang, naka-discount pa rin naman tayo. Kasi yung langis na nabili ko, sabi nila naka-promo daw, may kasamang gear oil. So matagal na rin naman ako hindi nakakapagpalit ng gear oil, siguro almost 2 months na. Yan, makakapagpalit na rin ako ng gear oil kasi yung nabili ko may gear oil ng kasama sa halagang 320. Shell pa rin naman yung langis, kaso nga lang hindi siya sa mismong Shell ko nabili. O yun, bali ang advice naman nung pinagbilang ko rin na shop, tsaka trusted shop din naman yung nabilhan ko, hindi ko na lang napakita sa video. So ano naman, yun nga, delikado talaga bumili online ng mga langis kasi nga napipeke. Pero ako sa shop lang din ako bumili. Kaso nandun pa rin yung kaba ko kasi nga may trust issue ako sa una. Nasiraan na kasi dati, ayoko lang maulit. So papakita ko sa inyo mga tropa yung yung langis na nabili ko. Nakabox siya, tapos may kasama na rin siyang gear oil. O yun, tara, let's go! Pakita ko sa inyo yung tropa, yung langis. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung langis na binili ko. Binuksan ko na to, tinanggal ko na yung gear oil tsaka yung langis. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung langis na sa halagang 320 pesos, nabili ko kasama na yung gear oil. So, sabi ko naman sa inyo, medyo may trust issue sa langis. So, hindi na ako basta-basta nagtitiwala sa mga nabibili kong langis sa mga shop or kahit saang shop, ganyan. Pero syempre nag-research ako para malaman kung legit ba talaga yung langis na nabili ko. So eto nga pala yung laman niya. Ito yung langis, yung pinakalas. Hindi ko pa nabubuksan yan. Tapos ito yung gear oil. So yung gear oil natin is 120 ml. Ayan. Tapos ayan. 15 watts 40. Tapos ito 10 watts 40. Synthetic base. So bali mga tropa, nag-search ako kung paano malalaman yung legit. So na-confirm naman natin na legit yung nabili natin na langis. So kasi syempre mura siya, 320 kasama na yung gear oil, di ba? So medyo ko, natatakot. Doon nangyari yung ko dati, yung motor ko nasira sa langis. Hindi na ako magbabanggit ng brand, pero yun, ang naging basihan namin nung naging mekaniko ko is baka nga nadali ng fake na langis or baka sa factory defect na talaga. Hindi ko alam. Hindi naman ako magbabanggit ng brand nun pero ngayon ang gamit ko na is Shell Advance. So paano ko nalaman na legit to? Paano ko nalaman na legit yung nabili natin na langis? So nag-search ako, tapos tinignan ko rin yung mga kino-comment ng mga mga tao or some else na ganyan, ganito rin nga yung nagagamit. Legit naman talaga. So ito yung mga tropa, konting tulong. Siguro may mga hindi pa nakakaalam para lang maging aware. So ito yung naging isang palatandaan para maging legit. So meron ditong sticker sa likod, di ba? Kung makikita nyo may sticker dito sa likod. So pag tinuklap nyo to, pag tinanggal nyo tong isang sticker na to, meron pang kasunod yan. So yun, di ba, meron pang isang sticker sa loob. Pag tinanggal nyo yung sticker na to, meron pa ditong sticker. So iyan ang isang patunay na legit ang nabili mo na Shell or nabili mong langis. So ayun lang, hindi na ako medyo mapaparanoid kasi
okay naman, legit naman. So, na-confirm naman natin na legit. So, ilalagay ko na to sa motor. Siguro hindi ko na mapapakita kung paano to sa motor natin. So, hindi na ako mapaparanoid. Okay na. So, tara, let's go!